po si Dindo. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Bata pa ako noon, mga 10 years old nang may makita akong kakaiba sa lugar namin. Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa kabundukan. Wala kaming kuryente, wala ring signal ng cellphone. Kaya naman, wala kaming ibang libangan kundi ang maglaro sa labas o kaya naman ay makinig sa mga kwento ng matatanda. Minsan, habang naglalaro kami ng mga kalaro ko, may nakita akong matanda na naglalakad sa kalsada. Hindi ko alam kung sino siya dahil nakatalikod siya sa akin. Nagtaka ako kasi hindi ko pa siya nakikita sa baryo namin. Isa pa, ayaw ng mga taga-baryo namin na may mga dayo na pumupunta sa amin. Kaya naman, sinundan ko siya ng tingin. Bigla siyang tumigil sa paglalakad at napatingin sa paligid. Papalubog na ang araw noon kaya medyo madilim na. Kaya naman hindi ko masyadong nakita yung mukha niya, pero ang nakita ko ay yung unti-unti niyang pagkawala. Para siyang usok na tinangay ng hangin. Nagtaka ako at natakot sa nakita ko. Tumakbo ako pa uwi at sinabi sa mga magulang ko yung nakita ko, pero hindi sila naniwala. Sabi nila, masyado raw akong malikhain. Pati yung mga kalaro ko na nakarinig sa sinabi ko, hindi rin naniwala, wala naman daw silang nakita. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapapigil. Susubaybayan ko yung mga ganong pangyayari sa baryo namin. Hanggang sa isang gabi, nagising ako at nakita ko yung lolo ko na nagbibihis. Sinundan ko siya at nakita kong lumabas siya ng bahay. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa may talahiban. Doon ay may nakita akong grupo ng mga tao na nagsasayaw sa paligid ng isang malaking apoy. May mga maskara sila kaya hindi ko makita yung mga mukha nila. Kakaiba yung mga galaw nila. Parang mga hayop na hindi ko maintindihan. Nagtago ako sa mga talahib at pinanood sila. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila pero hindi ko na tinapos yung ginagawa nila. Umalis na ako at bumalik sa bahay. Simula noon, napansin ko na parang hindi tumatanda yung mga tao sa baryo namin, pati yung mga magulang ko. Parang ganun pa rin yung itsura nila. Hindi ko naman napapansin noon pero nung makita ko yung lolo ko na sumasali sa kakaibang ritual na yon, saka ako lang napansin. Naghahanap ako ng ebidensya pero wala akong makita. Hanggang sa makita ko yung mga lumang larawan ng pamilya namin. Doon ko napansin na parang bumabata yung itsura ng mga magulang ko. Imposible yon. Dapat tumatanda sila pero hindi. Bumabata sila. Sinabi ko sa kanila yung napansin ko pero sabi nila nag-iimbento lang daw ako. Nagalit sila sa akin. Simula noon hindi na nila ako kinikibo. Tinawag nila akong baliw. Nakakalungkot kasi ako lang yung hindi nakakaalam sa mga nangyayari sa baryo namin. Pero hinayaan ko na lang. Alam kong darating din yung araw na malalaman ko rin yung katotohanan. Kaya naghintay ako ng tamang pagkakataon. Dumating yung pagkakataon na yon sa ilalim ng bilog na buwan. Sinilip ko yung mga tao sa baryo namin. Nakita ko sila na nag-aalis ng balat. Para silang mga ahas na nag-aalis ng balat. Yung ilalim ng balat nila ay kulay uling na may mga balahibo. Yung mukha nila ay parang mukha ng aso na walang tenga. May mahahabang tenga sila sa ulo na parang tenga ng kuneho. Doon ko lang naisip na parang kahawig nila yung sigbin na naririnig ko sa mga kwento. Yung lolo ko nakita ko rin na nag-aalis ng balat. Halos himatayin ako sa takot. Hindi ko na tinapos yung ginagawa nila. Tumakbo na ako pa uwi. Simula noon nagkunwari na lang ako na wala akong alam. Nagpatuloy ako sa buhay ko at dinala sa sarili ko ang lihim ng mga halimaw sa baryo namin. Hiker po ako. Hindi naman sa pagmamayabang pero napakarami ko ng naakyat na bundok sa Pilipinas. Minsan nga nakarating na ako sa ibang bansa dahil sa pag-akyat. Pero hindi ko na lang babanggitin kung saan. Basta
ang karanasan ko na ito ay dito mismo sa Pilipinas nangyari. Nag-hiking ako noon sa isang bundok na hindi ko pa nararating. Maganda raw kasi ang tanawin doon, sabi ng mga kakilala ko na nakarating na roon. Malayo yung bundok na yon at medyo delikado kasi walang mga guide. Pero dahil matagal na akong hiker, naisip ko na kaya ko naman yon kahit mag-isa lang ako. Habang nasa kalagitnaan ako ng pag-akyat, biglang bumuhos yung ulan. Hindi lang basta ulan, talagang parang may bagyo. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko munang maghanap ng masisilungan. Baka kasi tamaan ako ng kidlat o kaya naman ay magkasakit ako sa sobrang pagkabasa. Nakita ko yung kubo na yon sa gitna ng kagubatan. Medyo luma na yung kubo, pero sabi ko sa sarili ko, pwede na yon. Kaysa naman magpatuloy ako sa pag-akyat na wala akong kasiguraduhan kung may matatagpuan akong silungan. Pagpasok ko sa kubo, nakita ko yung mga habi na nakasabit sa dingding, ang gaganda ng mga kulay. Tapos, yung disenyo ay parang may kwento. May isang diwata na nakaupo sa tabi ng ilog, tapos may malaking balete tree. Habang tumatagal yung kwento ay parang may nawawala sa kwento. Yung diwata ay umiiyak, tapos yung balete tree ay natutuyo. Sa gitna ng kubo, may isang pahinting na nakasabit sa dingding. Painting yun ng isang ilog, pero kung tititigan mo ng mabuti, yung ilog ay umiiyak. Doon ko naisip na yung diwata na nasa habi ay yung kubo na nakita ko ay pag-aari ng diwata. Sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng takot. Nagdasal ako ng malakas at humingi ng tawad sa diwata kung sakaling nagalit siya sa pagpasok ko sa kubo niya. Humingi rin ako ng proteksyon sa Diyos. Nagpalipas ako ng gabi sa kubo na yon. Habang natutulog ako, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung anong oras na, pero ang alam ko ay may nakatayo sa paanan ng kama na hinihigaan ko. Babae, mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit. Pero ang hindi ko makalimutan ay yung mukha niya. Walang mukha yung babae, parang tumigil ang mundo ko sa takot. Ramdam ko yung malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Tumayo ako at tumakbo palabas ng kubo. Kahit nanginginig ako sa takot, hindi ko na inisip kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko ay kailangan kong makalayo sa kubo na yon. Naririnig ko yung yabag ng babae sa likuran ko. Naririnig ko rin yung sigaw niya. Para siyang umiiyak pero sa sobrang takot ko, hindi ko na naintindihan yung sinasabi niya. Nakaligtas ako. Nakababa ako sa isang barangay at doon ay naikwento ko sa mga tao yung nangyari sa akin. Sabi nila, yung kubo raw na yon ay pag-aari ng diwata na nagbabantay sa lugar na yon. Nung una raw ay mabait yung diwata, pero dahil sa mga illegal logger na sumira sa kagubatan, ay nagbago ito. Yung mga habi raw na nakita ko sa kubo ay gawa mismo ng diwata. Kwento raw yon ng buhay niya. Yung ilog na umiiyak ay simbolo ng kalungkutan ng diwata dahil sa pagkasira ng kagubatan. Pagkatapos ng insidente na yon, ay nagpasya ako na hindi na muling mag-hiking mag-isa. Ayoko nang maranasan ulit yung takot na yon. Buti na lang at nakilala ko yung girlfriend ko na si Jessa sa isang hiking event. Pareho kami ng hilig sa kalikasan kaya naman madalas ay magkasama kami sa mga hiking. Si Jessa ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na bumalik sa mga bundok. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Pero minsan ay napapanaginipan ko pa rin siya. Yung mukha niyang walang mukha, hindi ko makalimutan. Kaya naman kapag umaakyat kami ni Jessa, ay lagi akong may dalang bawang o kaya naman ay rosaryo. Para sa akin, simbolo ito ng proteksyon. Parang assurance na kahit anong mangyari, hindi na mauulit yung nangyari sa akin noon. Para sa akin, mas mabuti na yung may proteksyon kaysa naman maulit yung nangyari sa akin noon. Natutunan ko na hindi dapat baliwalain ang mga babala ng kalikasan at ang mga elemento sa paligid natin. Ang karanasan ko sa bundok na yon ay nag-iwan ng marka sa akin. At ngayon mas pinahahalagahan ko na ang kalikasan at ang mga kwento ng mga nakatatanda.
Sa bawat pag-akyat namin ni Jessa, dala ko ang mga aral na natutunan ko at ang respeto sa mga hindi nakikitang nilalang. May isang pamilya ang lumipat sa isang liblib na barangay sa probinsya. Malapit sa isang makapal at misteryosong kagubatan ang bahay na nakuha nila roon. Yung tipong parang may lihim na tinatago sa likod ng mga puno. At ang sabi ng tatay ng pamilya, ang isa sa mga dahilan kung bakit nila napili ang lugar na iyon ay dahil sa kagubatan. Mahilig daw kasi sa kalikasan ng tatay at ang asawa nito. Kaya nang makita nila yung lugar na iyon, ay agad silang na in love. Naisip nila na doon na tumira habang buhay. Hindi nila alam na may dahilan pala kung bakit mura yung bahay at kung bakit walang ibang tao na gustong tumira doon. May mga kwento raw kasi na may nakatira sa kagubatan na iyon. Isang higanting nilalang na nagpoprotekta sa lugar at nagtataboy ng mga tao. Ang nakakatakot pa raw ay walang nakakaalam kung anong klaseng nilalang iyon. Basta ang alam ng mga tao ay may nagmamasid sa kanila mula sa kagubatan. Hindi na raw nagtanong pa ang tatay dahil baka ma-offend lang yung mga kapitbahay nila. Isa pa, hindi naman sila naniniwala sa mga ganong bagay. Ang gusto lang nila ay makahanap ng tahimik na lugar na matitirhan. May anak na lalaki yung mag-asawa, mga 4 na taon pa lang. Siya yung nakapansin sa mga kakaibang bagay sa kagubatan. Naglalaro raw ito sa bakuran nila isang hapon nung sabihin sa kanila na may bago itong kaibigan. Ang pangalan daw ng kaibigan nito ay Toti. Nakikita raw ng anak nila si Toti na nagtatago sa mga puno ng kagubatan. Sabi ng tatay, nagkatinginan daw sila ng asawa niya nung marinig yon. Ang akala nila ay imahinasyon lang ng anak nila yung kaibigan nito. Hindi na lang daw nila pinansin yon, pero sa loob-loob nila medyo nag-aalala na rin sila. Pero habang tumatagal ay nagiging mas kakaiba yung mga kwento ng anak nila tungkol kay Toti. Naglalaro raw sila sa gabi, tapos ay pinapasan daw siya ni Toti sa balikat nito. Sabi ng tatay, hindi raw nila alam kung paano nalalaman ng anak nila ang mga ganong bagay. Dahil sa gabi ay natutulog na sila at hindi na pwedeng lumabas pa ng bahay ang anak nila. Kinagabihan ay hindi makatulog yung tatay. Nagising ito ng madaling araw at naisipan na silipin yung anak niya sa kwarto. Pagpasok niya ay nakita niya na may mga dahon ng puno sa kama ng anak niya. Nagtaka siya kung paano napunta roon yung mga dahon. Tinanong niya yung anak niya kinabukasan at ang sabi nito ay regalo raw yon ni Toti. Doon na nagsimulang matakot yung tatay. Hindi na siya mapakali, lalo na kapag gabi na at tahimik na ang paligid. Imposible raw na imahinasyon lang ng anak niya si Toti dahil saan man kukuha ng mga dahon ng anak niya kung hindi sa kagubatan. At kung sa kagubatan nga galing yung mga dahon, ibig sabihin ay lumalabas ng bahay ang anak niya tuwing gabi. Naglagay ng mga anting-anting yung tatay sa buong bahay nila. At tinuruan niya yung anak niya ng mga dasal para maprotektahan ito laban sa kahit anong nilalang na nag-aaya rito na lumabas ng bahay. Pero kahit anong gawin nila, ay patuloy pa rin yung anak nila sa pakikipaglaro kay Toti. Isang gabi, nagising yung tatay sa mga kaluskos na naririnig niya sa sala. Kinuha niya yung baril niya at dahan-dahang bumaba. Nakita niya yung isang lalaki na nagmamadaling kumuha ng mga gamit nila. Siguro raw ay desperado na yung tao dahil kahit may baril na nakatutok dito yung tatay ay hindi pa rin ito tumigil sa pagnanakaw. Pinaputukan ng tatay yung lalaki pero nagmintis siya. Tumakbo yung lalaki papunta sa pinto. Pero bago pa man ito makalabas ay narinig nila yung mga yabag na papalapit sa bahay. Yung buong pamilya ay nagtipon sa isang kwarto at nagdasal na lang na sana ay hindi sila saktan nung magnanakaw. Pero nagulat sila nung marinig nila yung sigaw ng magnanakaw. Dahan-dahan silang sumilip sa bintana at nakita nila yung higanteng nilalang na nakatayo sa harap ng bahay nila.
Pulang-pula yung mga mata nito at nakatingin sa kanila. Halos hindi na raw makahinga yung tatay sa sobrang takot. Nakita nila na yung magnanakaw ay hinila palabas ng bahay. Nagpumiglas ito at nagmakaawa pero wala na silang narinig pa. Tumakbo palabas yung magnanakaw pero hindi na ito nakalayo pa dahil hinabol ito nung higanteng nilalang. Nakarinig sila ng sigaw mula sa kagubatan, yung tipong nakakapanindig balahibo, at pagkatapos ay katahimikan na, parang biglang huminto ang mundo nila sa takot. Kinabukasan ay nag-empake na sila. Napagdesisyunan nilang mas mabuting umalis na lang kaysa manatili sa lugar na may kakaibang presensya. Hindi naman nila sinabi sa mga ito yung dahilan ng pag-alis nila. Baka kasi isipin ng mga ito na sila yung nagdala ng magnanakaw sa lugar nila. Sa bagong bahay na nakuha nila ay patuloy pa rin daw yung anak nila sa pagkukwento tungkol kay Toti. Sabi ng tatay ay natatakot pa rin sila hanggang ngayon. Dahil ibig sabihin ay may koneksyon yung anak nila sa nilalang na yon. Napag-alaman nila na ang tawag pala sa nilalang ay kapre at mukhang nagustuhan yung anak nila kaya binigyan sila ng proteksyon. Parang may espesyal na koneksyon na nabuo sa pagitan nila na hindi nila maipaliwanag. Pero ang nakakakilabot ay kahit na lumipat na sila ng bahay, ay patuloy pa rin daw yung anak nila na nakakakuha ng mga dahon ng puno mula kay Toti. Ibig sabihin ba ay hindi pa rin sila nakakaligtas sa presensya ng kapre? Para bang kahit saan sila magpunta, hindi sila makakatakas sa anino nito. May nakapagsabi na ba sa inyo na may sigbin sa lugar ninyo? Ako kasi, nung unang beses kong makarinig ng ganong kwento, nagulat talaga ako. Hindi ko alam kung naniniwala ba ako or hindi. Ang sabi nila, may sigbin daw sa bundok na malapit sa amin. Hindi naman talaga ako taga roon. Nagtrabaho lang ako sa isang baryo na nasa tuktok ng bundok. Dahil nasa tuktok ng bundok, malayo talaga siya sa syudad. Nakakabagot sa una pero masasanay ka rin. Isa sa mga nakasanayan ko ay yung mga kwento ng mga matatanda. Ang sabi nila, may sigbin daw sa bundok na yon. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi nila pero hindi ko naman sila kinontra. Sabi ko sa sarili ko, kung totoo man o hindi, wala namang mawawala kung maniniwala ako. Pumayag akong tumira sa isang bahay doon na may kwento sa sigbin. Sabi ng may-ari ng bahay, minsan daw ay may naaamoy silang masangsang na amoy sa paligid. Minsan naman daw ay may nakikita silang mga heart-shaped na bato. Ang sabi nila, kapag daw may ganoong mga pangyayari, ibig sabihin ay malapit lang sa paligid ang sigbin. Hindi naman ako natakot. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako gagambalain ng sigbin kung hindi ko siya guguluhin. Dumating yung araw na pinuntahan ako ng mga kaibigan ko mula sa syudad. Miss na raw nila ako, kaya kahit malayo yung lugar na pinagtatrabahuhan ko, ay sinadya talaga nila ako. 3 sila. Si Mark, si Jason at si Arvin. Si Arvin yung pinakamatanda sa amin. Siya yung tipo ng tao na mahilig sa mga adventure. Kaya hindi na ako nagulat nung sabihin niya na gusto niyang akyatin yung bundok na may sigbin. Sabi ko sa kanya, may sigbin daw doon. Kaya baka hindi magandang ideya ang pag-akyat doon. Pero hindi siya nakinig. Sabi niya, gusto raw niyang makita yung sigbin. Hindi na ako kumontra. Sabi ko sa sarili ko, kung gusto niyang makaharap yung sigbin, bahala siya sa buhay niya. Kinagabihan narinig namin na may umaatungal sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung ano yon, pero naisip ko agad na baka yun na yung sigbin. Hindi ko lang sinabi sa kanila kasi baka matakot sila. Pero nagulat ako nung sabihin ni Arvin na baka yun na yung sigbin. Tapos sabi niya, lalabas daw siya para tingnan. Pinigilan namin siya. Sabi ko baka kung anong mangyari sa kanya. Mabuti na lang at nakinig siya.
Maya-maya naamoy namin yung sinasabi ng may-ari ng bahay na masangsang na amoy. Parang amoy patay na hayop. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung amoy, pero hindi talaga namin kinaya. Lumabas kami ng bahay at nagpunta sa kapitbahay. Doon kami natulog. Kinabukasan, nagpasya kami na umakyat sa bundok. Sabi ko sa kanila, may sigbin daw doon. Kaya kung ano man yung marinig namin o makita, kailangan naming bumalik agad sa bahay. Pumayag naman sila. Habang umaakyat kami, napansin namin na maraming mga patay na hayop sa paligid. May mga daga, ibon at kung ano-ano pa. Nagtaka kami kung bakit ganoon. Tapos sabi ni Arvin, baka daw warning na yon para sa amin. Sabi ko, bumalik na kami sa bahay, pero ayaw pa rin nilang makinig. Habang umaakyat kami, nakakarinig kami ng mga ungol at tatungal. Hindi namin alam kung saan nanggagaling yung mga tunog na yon, pero natatakot na kami. Maya-maya sabi ni Arvin, may nakikita raw siyang mga imahe na nakatingin sa amin. Hindi namin alam kung ano yung sinasabi niya, pero sabi niya, maliliit na tao raw na may mga pakpak. Nakatingin daw sa amin at parang galit na galit. Natatakot na talaga ako noon. Kaya sabi ko, bumalik na kami sa bahay, pero si Arvin ayaw pa rin kumilos. Maya-maya, napansin namin na may mga heart-shaped na bato sa paligid. Sabi ko sa kanila, yun daw ang palatandaan na malapit na sa amin yung sigbin. Kaya kailangan naming tumakbo pabalik sa bahay. Nung mga oras na yon, nararamdaman ko na may sumusunod sa amin. Kaya tumakbo na ako. Tumakbo rin sila. Habang tumatakbo kami, naririnig namin na may tumatakbo rin sa likod namin. Ang bigat ng mga yapak na naririnig namin. Parang napakalaki ng nilalang na sumusunod sa amin. Tapos naririnig din namin na parang may pumapalakpak. Hindi ko may paliwanag, pero parang may pumapalakpak na mga tainga. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makarating kami sa bahay. Pagkapasok namin, nagulat kami kasi may yelo sa paligid. Yung sahig, yung mesa, yung mga upuan, lahat may yelo. Hindi namin alam kung bakit, pero hindi na namin pinansin. Ang importante ay nakaligtas kami sa kung ano man yung sumusunod sa amin. Nung makabalik na ako sa syudad, kinuwento ko sa isang kaibigan yung nangyari sa amin. Sabi niya, ang sigbin daw ay isang dating tao na ginawang sigbin para protektahan ang kanilang baryo. Ang sigbin daw ay nag-iipon ng mga puso dahil ginagamit niya ito para protektahan ang baryo mula sa mga sakuna. Kaya pala may mga heart-shaped na bato sa paligid. Sabi ko sa kaibigan ko, bakit may yelo sa bahay? Sabi niya, ang sigbin daw ay may kakayahan na mag-freeze ng mga bagay kahit na napakainit ng panahon. Doon ko naisip na baka may koneksyon ako sa sigbin. Dahil sa takot ko, nagtanong ako sa mga kamag-anak ko kung may itinatago ba sila sa akin. Yun pala, yung lolo ko ay may nakuha na amuleto mula sa isang kaibigan niya. Ang sabi ng lolo ko, ang amuletong yun ay may kakayahan na protektahan siya mula sa mga masasamang nilalang. Kaya siguro may yelo sa bahay dahil napatunayan ng sigbin na may amuleto ako. Hindi na ako bumalik sa bundok na yon. Natatakot ako na baka hindi na ako palampasin ng sigbin. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung amuleto na yon. Sino kaya yung kaibigan ng lolo ko na nagbigay sa kanya ng amuleto? Sigbin kaya siya. May nakasabay kaming isang manlalakbay sa isang bar sa bayan namin. Sabi niya, galing daw siya sa malayong probinsya at ilang araw na siyang naglalakad. Wala raw kasi siyang pera para makasakay ng bus. Pahingi sana siya ng maiinom na tubig sa bar, pero dahil sa nakakaawang kalagayan niya, pinakain na rin namin siya. Habang kumakain nagkwento siya ng isang nakakatakot na karanasan. Nung mga panahong iyon hindi pa ako nakakarinig ng mga kababalaghan. Kaya naman, talagang nakatayo ang balahibo ko habang nakikinig sa kanya. Ganito ang kwento ni Kuya.
Noong kabataan pa raw niya may nakasama siyang isang matandang lalaki na siyang nagturo sa kanya ng mga kalakaran sa paglalakbay. Halimbawa raw yung pag-iwas sa mga lugar na may masamang reputasyon. Isa sa mga lugar na iyon ay yung gubat na dinaanan niya papunta sa bayan namin. Sabi raw ng kanyang mentor may nakatira sa gubat na iyon na isang halimaw na tinatawag na sigbin. Hindi raw niya alam kung anong itsura ng nilalang na iyon dahil hindi pa niya ito nakikita. Pero base sa mga kwento ng mga nakalaban na nito, may kakayahan daw itong maglaho at magpakita sa oras na gusto niya. Mayroon din daw itong buntot na parang sa scorpion na ginagamit niyang pang-atake sa mga kalaban. Ang sigbin daw ay isang nilalang na nagdadala ng kamatayan. Kapag nakita raw ito na naglalakad sa isang bahay, ibig sabihin ay may mamamatay sa bahay na yon. Pero bago pa man ito mangyari, ay may mga palatandaan na raw na makikita. Una ay yung mga bakas ng paa na pabalik. Pangalawa ay yung masangsang na amoy na maiiwan nito. Pangatlo ay yung mga hayop na nawawala sa mga kulungan. Ang sigbin daw kasi ay kumakain ng mga hayop at iniinom ang dugo ng mga ito. Siyempre, hindi naniwala si Kuya sa mga kwento ng kanyang mentor. Paano ba naman ay wala naman siyang nakikitang sigbin sa kanilang baryo? Kung totoo ang sinasabi nito, di sana ay matagal nang nagkagulo sa kanila dahil sa halimaw na iyon. Pero nagbago raw ang pananaw ni Kuya nang maranasan niya mismo ang mga sinasabi ng kanyang mentor. Nakita raw niya yung mga bakas ng paa na pabalik. Nakita niya yon sa bakuran nila at sa loob ng bahay. Nakaramdam din siya ng masangsang na amoy na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling. Isang lokal na magsasaka ang nagpunta sa kanila at nagsabi na may pumatay sa kanyang mga alagang manok at baboy. Wala raw itong mga dugo at may mga bakas ng paa na pabalik. Doon lang napagtanto ni Kuya na totoo ang sinasabi ng kanyang mentor. Isang gabi nagising sila sa nakakakilabot na ingay mula sa labas ng bahay. Paglabas nila nakita nila ang mentor ni Kuya na nakikipagpuno sa isang hindi nakikitang kalaban. Ang mga mata ng matanda ay puno ng takot at determinasyon. Ang bawat hampas ng hangin ay tila may kasamang sigaw ng sakit at pagod. Si Kuya, bagamat nanginginig sa takot, ay hindi makapaniwala sa nakikita niyang laban. Pero wala silang nakikitang kalaban. Hindi nila natulungan yung matanda dahil sa takot nila sa hindi nakikitang kalaban nito. Kinaumagahan ay nakita nila yung mentor ni Kuya na punong-puno ng sugat. Yung iba raw ay parang kagat ng aso, pero yung iba ay parang tinik na tinusok sa katawan nito. Doon daw naisip ni Kuya na baka yung buntot ng sigbin ang tumusok sa kanyang mentor. Pagkatapos magpagaling ng kanyang mentor ay sinabi nito na babalik siya sa gubat dahil doon daw nagtatago ang sigbin. Tatapusin na raw niya ito para hindi na makapaminsala pa. Pero hindi na nakabalik yung mentor ni Kuya. Matapos ang ilang linggo ng paghihintay, wala pa ring balita tungkol sa kanya. Isang araw, habang naglilinis si Kuya sa bahay ng mentor niya, natagpuan niya ang mga tala ng kanyang mentor tungkol sa mga insidente ng sigbin sa kanilang baryo. Doon niya nalaman na matagal na palang may mga sigbin na nagdadala ng kamatayan sa kanilang lugar. Doon niya nalaman na hindi lang pala iisang sigbin ang nagdadala ng kamatayan sa kanilang lugar. Sa bawat pahina ng tala, may mga kwento ng iba't ibang sigbin na nagtatago sa mga pamilya, nagkukubli sa dilim, at naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Ang dami ng mga insidente ay nagpatunay na hindi lang ito katang-isip, kundi isang nakakatakot na katotohanan na kailangan nilang harapin. Pagkatapos magkwento ni Kuya nagpaalam na siya. Kailangan na raw niyang makarating sa bayan na pupuntahan niya dahil may aasikasuhin siyang importante. Naiwan kaming nag-iisip habang ang malamig na hangin ay tila may dalang bulong mula sa gubat.
Kung may sigbin din kaya na nagtatago sa bayan namin, hindi na kami sigurado. Pero isang bagay ang malinaw, ang takot na dulot ng sigbin ay hindi basta-basta nawawala. Sa bawat anino at sa bawat sulok ng aming baryo, ang posibilidad ng kanilang presensya ay palaging naroon, naghihintay ng susunod nilang biktima. May isang lalaki na dumating sa amin noon. Mahilig daw siya sa mga alamat at kwentong kababalaghan. Nakarating sa kanya yung balita na sa amin ay may isang lugar na kapag napuntahan mo ay makakarinig ka ng iyak ng sanggol. Dahil mahilig siya sa mga alamat, gusto niyang malaman kung totoo nga ang mga kwento. Sabi niya, na-curious daw siya sa kwento at gusto niyang maranasan ito. May nakilala siyang matanda na nagkwento sa kanya ng tungkol sa isang kakahuyan na bawal pasukin. May isang puno raw doon na kapag nalapitan mo ay makakarinig ka ng iyak ng sanggol. Natawa raw siya at sinabing gusto niyang makita yung puno na yon. Sabi ng matanda, marami na raw ang naglaho at nawawala dahil sa puno na yon. Pero mapilit yung lalaki. Ang sabi niya, kung talagang may ganoong puno, ay gusto niyang makita. Kung hindi naman ay gusto niyang patunayan sa lahat na imbento lang ang kwento. Noong una ay ayaw pa sanang sabihin ng matanda kung saan matatagpuan yung puno. Pero dahil nga mapilit yung lalaki, ay binigyan siya ng mapapapunta roon. May kasama siyang kaibigan na mas matagal nang nakatira sa amin, pero hindi pa raw nakakarating sa lugar na yon. Magkasama silang pumunta roon. Habang naglalakad, ramdam nila yung malamig na hangin na parang may humihinga sa batok nila. Tapos yung mga dahon, parang may ibinubulong na hindi mo maintindihan. Nakakakilabot talaga. Nakakarinig na rin daw sila ng iyak ng sanggol. Sa paligid ay may mga nakasabit na bungo ng hayop at mga babala na huwag nang magpatuloy. Pero dahil nga mapilit yung lalaki, ay nagpatuloy pa rin sila. Hanggang sa makita nila yung puno, maraming manika na nakasabit sa mga sanga ng puno. Nakakatakot daw yung itsura ng mga manika dahil parang nakatingin sa kanila. Nagsimula ng kabahan yung kaibigan ng lalaki. Sabi raw nito ay hindi maganda ang pakiramdam niya at gusto na niyang bumalik. Pero yung lalaki ay nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Naiwan daw yung kaibigan niya sa gilid ng kakahuyan. Siya naman ay nagpunta sa ilalim ng puno. Doon daw ay may nakita siyang sanggol na naglalakad papalapit sa kanya. Natakot daw siya dahil hindi niya inaasahan na may sanggol doon. Lumingalinga siya at hinanap kung nasaan yung mga magulang nung sanggol. Pero wala siyang nakita. Yung sanggol naman ay patuloy na lumalapit sa kanya. Napansin niya na may mga ngipin na yung sanggol. Nakatayo lang daw siya at pinapanood yung sanggol. Nung makalapit ito sa kanya, ay ngumiti ito. Nakita niya na patusok yung mga ngipin ng sanggol, parang mga pangil ng hayop. Biglang nag-iba yung itsura ng mukha nito, naging masama at nakakatakot. Tapos ay bigla itong tumalon papunta sa kanya. Doon na siya natauhan at naalala niya yung mga kwento tungkol sa tiyanak. Tumakbo siya pabalik sa kalsada. Nakakarinig daw siya ng iyak ng sanggol sa likod niya. Nilingon niya at nakita niya yung tiyanak na tumatakbo papunta sa kanya. Bumilis pa yung takbo niya, pero yung tiyanak ay mabilis din. Sa isip niya ay hindi na siya makakabalik sa amin. Pero naalala niya yung anting-anting na ibinigay sa kanya ng matanda. Nasabi nito ay makakatulong para protektahan siya laban sa mga masasamang espiritu. Hinawakan niya yon at nagdasal ng mataimtim. Nung lumingon siya ay wala na yung tiyanak, nakabalik siya sa amin. Pero yung kaibigan niya ay hindi na nakabalik. Parang nalunod sa dilim ng kakahuyan. Nadagdag na naman siya sa mga taong nawawala sa amin, na parang binura na lang ng hangin. 1 buwan ang lumipas at may dumating na naman sa amin.
Sabi niya ay hindi raw siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa puno na may iyak ng sanggol. Kaya gusto niyang pumunta roon. Hindi na nakabalik yung lalaki na yon. Patunay na totoo ang mga kwento tungkol sa puno na may tiyanak. Hanggang ngayon, ang puno ay nananatiling isang panganib sa sino mang magtangkang lumapit. Ako po si Lolo Narding. Dito ako nakatira sa bayan natin. Dito na ako pinanganak at lumaki. Noong bata pa ako, tahimik lang ang bayan natin. Walang mga pasyalan o mga mall. May mga tindahan, pero hindi yung katulad ng mga tindahan ngayon na aircon at may mga display na makukulay. Noon simple lang talaga ang lahat. Yung mga tao, simple lang din. Hindi katulad ngayon na lahat ng tao may cellphone, may sasakyan, may mga alahas. Noon, ang mga tao kontento na sa simpleng pamumuhay. Masaya na kami noon kapag may dumadating na pista o kaya naman ay fiesta. Dahil yun lang yung pagkakataon na nakakapanood kami ng mga palabas at nakakakain ng mga espesyal na pagkain. Isang araw, may dumating na estranghero sa bayan namin. Nasa 10 taong gulang lang siguro ako noon. Nakita ko yung estranghero na yon na may dalang malaking kahon na nilalagay niya sa isang kariton. Nagtaka ako kung ano yung laman ng kahon na yon kasi parang ang bigat-bigat. Nung mapansin ako ng lalaki na nakatingin sa kanya, tinawag niya ako at sinabi na may ipapakita raw siya sa amin. Kapag dumilim na, sa plaza raw siya makikita. Nagulat ako sa sinabi niya kasi hindi naman taga ron yung lalaki. Pero parang alam niya kung saan yung plaza. Nagtaka ako pero hindi ko na lang pinansin. Nung dumilim na, kumalat yung balita sa buong bayan tungkol sa estranghero na yon. Dahil nga sa simpleng bayan lang kami, yung mga ganong balita ay mabilis kumalat. Naghanda na sana yung mga tao para matulog, pero dahil sa kagustuhan na makita kung ano man yung ipapakita ng estranghero, ay nagpuntahan sa plaza yung mga tao. Nung gabing yon, halos lahat ng tao sa bayan namin ay nasa plaza. Yung iba nga ay galing pa sa mga karatig bayan. Nung makita ko ulit yung lalaki, may dala na naman siyang kahon. Tapos may isa pa siyang kahon na nasa gitna ng plaza. Nakaupo siya sa ibabaw noon. Nung makita niya na kumpleto na yung mga manonood, tumayo siya at nagpakilala. Nakalimutan ko na yung pangalan niya kasi matagal na panahon na yon. Pero ang naaalala ko ay sinabi niya na sa darating na pista ay hindi na kailangan gumastos ng mga tao para sa kasiyahan. Dahil siya na raw ang bahala na magbigay ng kasiyahan at kaginhawahan sa lahat. Natuwa yung mga tao sa sinabi niya. Sabi pa nga ng iba ay napakabait daw ng lalaking yon. Tapos ay binuksan niya yung kahon at nilabas yung isang napakalaking trompeta. Parang hindi bagay na tawaging trompeta kasi napakalaki talaga. Nung simulan niyang hipan yung trompeta, nagulat ako kasi hindi naman tunog trompeta yung narinig namin. Parang musika na may kasamang boses na kumakanta. Hindi ko na maalala kung ano yung kanta na yon, pero ang naaalala ko ay napakasaya ng tugtog na yon. Parang gusto mong sumayaw at tumalon sa saya. Yun nga ang ginawa ng mga tao. Isa-isa silang nagsayawan. Yung iba tumatalon pa habang sumasayaw. Ako naman, hindi ko na napansin na sumasayaw na rin pala ako. Parang hindi ko na makontrol yung katawan ko. Sumayaw lang ako ng sumayaw. Tapos, nung mapagod ako, hindi ako makapahinga. Sumayaw pa rin ako ng sumayaw. Yung mga tao naman, nakangiti silang lahat habang sumasayaw. Parang nasa isang trance silang lahat. Nung mapagod na talaga ako, napansin ko na yung mga tao, hindi na sila makaalis sa ginagawa nila. Yung iba, nagsisimula ng humingal. Pero hindi pa rin tumitigil sa pagsasayaw. Nung mapansin ko yung estranghero, nakatayo lang siya ron at hinihipan yung trompeta. Parang hindi siya napapagod. Nagsimula na akong matakot. Lumapit ako sa kanya at sinabi na pwede na siyang tumigil. Pero parang hindi niya ako naririnig.
Hindi ko alam kung gaano nakatagal na sumasayaw yung mga tao sa paligid ko. Pero napansin ko na yung iba ay hindi na nakangiti. Yung iba umiiyak na. Pero yung mga paa nila ay patuloy pa rin sa pagsayaw. Yung iba sumisigaw na at humihingi ng tulong. Pero hindi pa rin tumitigil sa pagsayaw. Nagdesisyon ako na lumapit ulit sa estranghero at pilitin siya na tumigil na sa ginagawa niya. Nung lapitan ko siya, nakita ko na yung mukha niya ay parang natutunaw. Parang mantika na natutunaw sa init. Tapos may tumutubo pang mga sungay sa ulo niya. Natakot ako at napaatras. Pero hindi ako tumigil. Sinabi ko sa kanya na tama na yung ginagawa niya. Pero hindi niya ako pinansin. Lalo pa niyang hinipan yung trompeta. Nung mga oras na yon, yung mga tao sa paligid ay sumisigaw na lahat. Yung iba nakaluhod na habang sumasayaw. Yung iba naglalakad na papunta sa estranghero. Pero habang naglalakad sila, yung mga paa nila ay patuloy pa rin sa pagsayaw. Yung mga mukha nila ay nagiging parte na ng sahig ng plaza. Yung mga kamay nila ay nagiging semento, pero yung mga paa nila ay patuloy pa rin sa pagsayaw. Nung mga oras na yon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot na ako, kaya ang ginawa ko ay tumakbo na lang ako palayo. Habang tumatakbo ako, naririnig ko pa rin yung tugtog ng trompeta. Naririnig ko pa rin yung mga sigaw ng mga tao. Pero hindi ko na sila nilingon. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa makalabas ako ng plaza. Pagkarating ko sa bahay, nagtago ako sa ilalim ng kama. Doon ko narinig yung huling tunog ng trompeta. Nung lumabas ako, wala na yung estranghero. Wala na rin yung mga tao. Pagbalik ko sa plaza, nakita ko na yung mga tao ay naging parte na ng plaza. Yung mga mukha nila ay nakalabas sa sahig. Yung mga kamay nila ay nakadikit sa mga dingding. Yung iba naman ay nakatayo sa mga poste ng ilaw. Ako na lang ang natirang tao sa bayan natin. Lumipas ang mga taon at natutunan kong tanggapin ang nangyari. Nung magkaroon ulit ng mga tao sa bayan natin, ay pinapaalala ko sa kanila ang nangyari sa akin. Kaya hanggang ngayon ay walang gustong magpunta sa plaza. At kapag may estranghero na nag-aalok ng mga bagay na magpapasaya raw sa atin, ay agad natin silang pinapalayas. May alam po akong kwento na sa tingin ko ay magugustuhan ng mga nakikinig sa channel na ito. Ako po si Mang Bert, isang dating investigador na ngayon ay retirado na. Noong kabataan ko, ay talagang determinado akong makahanap ng mga sagot sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya. Isa sa mga naimbestigahan ko noon ay isang alamat tungkol sa isang halimaw na kumakain ng mga bata. Bilang isang investigador, hindi ko matanggap na may mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang sabi ko noon sa sarili ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan sa likod ng alamat na ito. Sa bawat hakbang na ginawa ko, dama ko ang bigat ng responsibilidad na hanapin ang tunay na nangyayari sa baryo. Ang takot at kaba ay palaging nariyan, ngunit ang pagnanais na makamit ang katarungan ang nagtulak sa akin na magpatuloy. Nagpunta ako sa isang baryo sa Mindanao dahil doon daw nagsimula ang alamat. Malayo sa kabihasnan ng baryo na iyon at karamihan sa mga nakatira doon ay walang pinag-aralan. Nakatira sila sa mga bahay kubo at ang pangunahing pinagkakakitaan ay pagsasaka. Nagsaliksik ako at nakahanap ng isang kwaderno na may mga kwento tungkol sa halimaw. Ang sabi sa kwaderno, may isang matandang babae na nakatira sa labas ng baryo. Sinasabi ng mga tao na isa siyang mangkukulam kaya nilalayuan siya ng lahat. Isang araw ay may batang nawala. Huling nakitang naglalaro sa gubat ang bata. Naghanap ang mga tao pero hindi nila nakita ang bata. Sumunod na buwan ay may isa na namang batang nawala.
Sa pagkakataong iyon ay may nakakita raw na naglalakad sa gubat ang bata kasama ang matandang babae. Dahil doon ay nagdesisyon ang mga tao na sunugin ang bahay ng matanda. Ginawa nga nila iyon pero wala silang nakitang katawan ng matanda sa loob ng bahay. Ang sabi ng mga tao ay nakatakas daw ang matanda at bumalik sa gubat. Matapos ang insidente ay nagsimula raw na makarinig ng mga pag-iyak at pag-ungol ang mga tao tuwing gabi. Nagmumula raw ang mga tunog na iyon sa gubat. Isang araw ay may nakakita ng isang malaking aso na naglalakad sa paligid ng baryo. Pulang-pula raw ang mga mata ng aso at may hawak itong buto na may nakakabit pang laman. Mula noon ay nagkaroon ng alamat tungkol sa halimaw na kumakain ng mga bata. Ako naman ay naisip ko na baka may katotohanan ng alamat na iyon. Kaya nag-organisa ako ng isang grupo na maghahanap sa pinagmumulan ng mga pag-iyak at pag-ungol sa gubat. Matagal kaming naghanap at sa huli ay nalaman namin na ang isa sa mga respetadong matanda sa baryo ang may kagagawa ng lahat. Siya ang halimaw na kumakain ng mga bata. Siya rin ang may kagagawan ng mga pag-iyak at pag-ungol sa gubat. Ginawa niya iyon para takutin ang mga tao at para hindi na siya hanapin pa. Pero dahil sa aming determinasyon ay natagpuan namin siya sa kanyang pinagtataguan. Nagkaroon ng labanan at napatay namin siya. Pero bago siya tuluyang nalagutan ng hininga ay nag-transform siya sa isang aswang. Nalaman namin na siya ang may kagagawan ng mga nawawalang bata. Siya rin ang may kagagawan ng alamat tungkol sa halimaw na kumakain ng mga bata. Nang mamatay siya ay natagpuan namin ang mga buto ng mga batang pinatay niya. Pinagpahinga namin ang mga buto sa sementeryo. Pero hindi doon natapos ang lahat. Dahil sa pagpatay namin sa matandang lalaki, ay nagkaroon ng usap-usapan na may isa pa siyang kasamahan na nagtatago sa gubat. Dahil doon ay nagpatuloy ang investigasyon ko. Sa huli ay natagpuan ko nga ang matandang babae na nakatakas noon. Nakatira siya sa isang maliit na kubo sa itaas ng bundok. Nagulat siya nang makita ako, pero hindi naman siya lumaban. Ang sabi niya ay matagal na raw niyang inaasahan na darating ang araw na matatagpuan din siya ng mga tao. Sa kabila ng takot at pangamba, handa na raw siyang harapin ang kanyang kapalaran. Pero nagulat ako sa mga sumunod niyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagod, ngunit may bakas ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng liwanag sa mga katanungan na matagal ko nang hinahanap ng kasagutan. Sa kabila ng lahat, siya ang tunay na bayani ng baryo at ang kanyang sakripisyo ay hindi dapat makalimutan. Ayon sa matandang babae, may mga sinaunang ritual na dapat isagawa upang maprotektahan ang baryo mula sa mga halimaw. Ang mga ritual na ito ay naglalaman ng mga dasal at alay na nagtataboy sa mga masasamang nilalang. Sinabi niya na ang mga ritual na ito ay bahagi ng kultura ng kanilang mga ninuno at ito ang nagsilbing pananggalang ng baryo sa loob ng maraming taon. Ang hindi pagsunod sa mga ritual na ito ay nagbigay daan sa mga halimaw na makapasok at maghasik ng lagim. Pero dahil sa mga walang kwentang tao na nakatira sa baryo, hindi nagawa ng matandang babae ang mga ritual na iyon. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang matandang lalaki na makapambiktima. Sa huli, naniwala ako sa matandang babae. Ang kanyang mga salita ay puno ng katotohanan at pagmamalasakit sa baryo. Naisip ko na dapat kong ibahagi ang kanyang kwento upang maiparating sa iba ang kahalagahan ng paggalang sa mga sinaunang tradisyon at ang tunay na sakripisyo ng matandang babae para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon, alam ko na hindi halimaw ang matandang babae. Siya ang tunay na tagapagtanggol ng baryo. Na-realize ko na mali ang mga hinala ng mga tao at siya pala ang nagligtas sa amin mula sa tunay na halimaw.
Ang mga ritual na ginagawa niya ay para sa kaligtasan ng lahat. Sa kabila ng mga panghuhusga, siya pa rin ang nagligtas sa baryo mula sa kapahamakan. Noong bata pa si Mama, mga 8 years old, ay lumipat sila ng bahay sa isang liblib na bayan sa kabundukan. Hindi ko na lang babanggitin kung saan dahil ayaw ni Mama na malaman ng mga kamag-anak namin na nangyari sa kanila ito. Hindi naman sa ayaw niyang mapahiya. Ayaw lang niya na baka mag-alala pa ang mga ito para sa kanila. Kasi hanggang ngayon ay may trauma pa rin si Mama sa nangyari sa kanila noon. Ang sabi ni Mama ay bagong simula raw ang hanap ng lolo at lola ko noon. Kaya nakahanap sila ng murang bahay na paupahan sa isang bayan na nasa kabundukan. Ang bahay ay luma na, gawa sa kahoy at may kakaibang aura na agad na naramdaman ni Mama. Sabi niya ay hindi naman siya matatakutin noon, pero pagpasok daw nila sa bahay ay kinilabutan siya. Parang may nagmamasid daw sa kanila. Pero dahil bata pa siya noon ay hindi niya na lang ito pinansin. Nakalipas ang ilang linggo ay nakapag-adjust na sila Mama sa bagong bahay at bagong lugar. Si Mama ay nakahanap ng bagong kaibigan pero hindi mga bata na kaedad niya, kundi isang hindi nakikitang nilalang na tinatawag niyang kaibigan. Sabi ni Mama ay hindi naman daw siya nag-iisa sa pakikipaglaro sa kanyang kaibigan. May mga pagkakataon na kasama niya ang mga kalaro niya sa school at nakikita raw ng mga ito ang kaibigan niya. Sabi ni Mama ay hindi naman daw siya nag-iisa sa pakikipaglaro sa kanyang kaibigan. May mga pagkakataon na kasama niya ang mga kalaro niya sa school at nakikita raw ng mga ito ang kaibigan niya. Ang sabi ni Mama ay isang matangkad na lalaki raw ang kaibigan niya, nakasuot ng itim na coat at sombrero. Hindi nito ipinapakita ang mukha dahil palaging nakatalikod. Ang sabi raw ng lalaki ay sa atik ito nakatira, kaya doon sila naglalaro palagi ni Mama. Ang sabi ni Mama ay hindi naman siya natatakot sa lalaki dahil mabait naman daw ito sa kanya. Lagi raw siya nitong pinupuri at sinasabihan na siya ang paborito nitong bata. Pero habang tumatagal ay napapansin daw ng lolo at lola ko na nagiging kakaiba na ang ugali ni Mama. Palagi raw itong nagkukulong sa atik at ayaw makipaglaro sa ibang bata. Kapag tinatanong daw ng lolo at lola ko kung sino ang kausap ni Mama sa atik, ay sinasabi nito na, "Ang kaibigan ko, ayaw mo ba siyang makita?" Pero kapag tinitingnan ng lolo at lola ko ay wala naman silang nakikitang tao sa atik. Ang isa pang kinabahala ng lolo at lola ko ay ang paglalakad ng paurong ni Mama. Minsan daw kasi ay nahuli nila itong naglalakad sa hallway na paurong at pabaluktot ang katawan. Nang tanungin daw nila si Mama kung bakit ganoon ito maglakad, ay sabi raw ni Mama ay tinuturuan siya ng kaibigan niya. Doon na kinabahan ng lolo at lola ko. Kaya isang gabi ay sinubukan nilang hulihin ang kaibigan ni Mama. Ang ginawa raw ng lolo ko ay nagtago ito sa kwarto ni Mama at naghintay. Nakita raw ng lolo ko na paurong na pumasok ng kwarto si Mama at may kausap ito. Sabi raw ni Mama ay, "Tingnan mo ang ginawa ko, maganda ba?" Pagkatapos ay may inilabas si Mama mula sa ilalim ng kama. Ang sabi ng lolo ko ay halos masuka siya sa nakita dahil isang puso ng hayop ang inilabas ni Mama. Nung tanungin daw ng lolo ko kung saan galing ang puso, ay sabi ni Mama ay sa pusang nahuli niya sa likod bahay. Doon na lumabas ang lolo ko at sinita si Mama. Pinagalitan daw niya ito at pinilit na lumabas ang kaibigan nito. Pero si Mama lang daw ang naroon sa kwarto. Hindi pa natapos doon ang takot ng lolo ko. Dahil nung gabing yon ay nakarinig siya ng kaluskos sa bubungan. Paglabas daw niya sa bahay ay nakita niya na may aninong naglalakad sa bubungan. Mahaba raw ang aninong yon at may buntot na parang latigo. Doon na nagdesisyon ng lolo at lola ko na may masamang nilalang na gustong magpahamak kay Mama. Kaya kailangan nilang protektahan ito.
Sabi ni Mama ay nagdala raw ng itak ang lolo ko sa kwarto nila at natulog ng nakabihis. Handa raw itong makipaglaban sa kung anumang nilalang na gustong manakit kay Mama. Hindi naman daw nagtagal ay nagkaroon ng pagkakataon ng lolo ko na makipaglaban dahil isang gabi ay narinig niya na may mga paa na naglalakad sa bubong. Tumayo raw ang lolo ko at lumabas sa sala. Nung nasa sala na siya ay nakita niya na may aninong gumagapang sa kisame. Mahaba raw ang katawan nito at manipis na manipis. Nung bumaba raw ito sa kisame, ay nakita ng lolo ko na isang lalaki na nakasuot ng coat at sombrero. Pero ang katawan nito ay parang katawan ng ahas. Sa halip na paa ay may buntot ito na mahaba. Pumasok daw sa kwarto ni Mama ang nilalang. Kaya sumunod doon ang lolo ko. Nakita raw niya na nakahiga si Mama sa kama at nakabuka ang bibig. Habang yung nilalang ay nakayuko sa kanya at may mahaba at manipis na dila na lumalabas sa bibig nito. Sinugod daw ng lolo ko ang nilalang at tinaga sa katawan. Tumama raw yung itak sa katawan ng nilalang at tumalsik yung dugo nito sa katawan ni Mama. Sumigaw daw yung nilalang at tumakbo palabas ng bintana. Hinabol daw yun ng lolo ko pero paglabas niya sa bakuran ay wala na yung nilalang. Ang nakita na lang daw ng lolo ko ay yung buntot nito na naglalaho sa bubungan. Bumalik sa kwarto si Mama at nakita niya na umiiyak ito sa kama dahil natakot sa nangyari. Pinaalis daw siya ni Mama at sinabing, "Umalis ka, umalis ka." Pero nung lumapit siya kay Mama ay niyakap siya nito at sinabing, "Hindi ikaw ang tinutukoy ko." Nung gabing yon ay magkasama na silang natulog ng lola ko sa kwarto ni Mama. Pero hindi pa rin doon natapos ang kalbaryo nila. Dahil nung sumunod na gabi ay narinig nila na may naglalakad na naman sa bubungan. Nung lumabas ang lolo ko sa bakuran ay nakita niya na may dalawang nilalang na naglalakad sa bubungan. Yung isa ay yung nilalang na tinaga niya at yung isa naman ay isang matandang babae na nakasuot ng puting damit. Nung makita raw siya ng matanda ay sinita nito yung nilalang at sinabing, "Ano bang ginagawa mo sa mga batang ito? Hindi ba't sinabi kong tigilan mo na sila?" Sumagot daw yung nilalang at sinabing, "Pero gusto ko yung batang babae, siya ang paborito ko." Sumigaw daw yung matanda at sinabing, "Sabi ng tigilan mo na sila." Pagkatapos ay tinadyakan nito yung nilalang at nalaglag ito sa bubungan. Bumagsak sa bakuran yung nilalang at tumayo agad. Pero bago pa raw makatakbo ay tinaga na ito ng lolo ko sa katawan. Sumigaw raw ito at nagtatakbo palabas ng gate. Pero bago pa raw ito makalabas ay nakatalon na yung matanda mula sa bubungan at tinadyakan na naman yung nilalang. Tumilapon daw ito sa bakuran at nagpagulong-gulong. Pagkatapos ay lumabas ng gate at naglaho. Lumapit daw sa lolo ko yung matanda at sinabing, "Pasensya ka na sa kapatid ko. Medyo makulit talaga yon." Sabi raw ng lolo ko ay kinilabutan siya sa matanda pero hindi niya ito pinahalata. Sinabi raw ng matanda na hindi na babalik ang kapatid nito kaya pwede na silang matulog ng mahimbing. Pagkatapos ay naglakad na ito papalayo at naglaho. Kinabukasan ay nagdesisyon na ang lolo at lola ko na umalis sa lugar na yon. Naglakbay sila sa madaling araw at hindi na nagpaalam sa mga kapitbahay. Ang sabi ni Mama ay kahit na may masamang nangyari sa kanila sa bahay na yon, ay marami pa rin siyang magandang alaala na nakuha mula roon. Isa na doon ay yung litrato ng matanda na nagligtas sa kanila sa masamang nilalang.